Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut. Kasama po natin ang Ma'am Sheila at maging ang Brother Shem na siya nga pong narinig nyo na nauna nang bumati sa inyo. Ano po? At kami po ay nagpapasalamat sa muli niyong pagsubaybay dito sa ating ministry. Ma'am Joyce Digan, magandang hapon po at we'll continue to pray for Sean. At sabi nga po dito ay praises dahil tumataas na po ang platelets niya. Okay, praise the Lord. At Lord willing po ay bukas ay makalabas na sila ng ospital. Magandang hapon din po kay Ma'am Baby Villamiel, kay Sister Helen Ortiz Paras, maging kay Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po. Sister Carlota de Belen, magandang hapon po. Maging kay Nanay LV Rivas, good afternoon po. Ayan, at sige po, kung meron po kayong mga prayer request ay i-comment nyo lamang po sa ating live upang yan po ay maisama natin sa ating prayer time mamaya. At at this point po ay magsimula na po tayo sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat pong muli sa hapon na ibinigay niyo sa amin na ang bawat kapatiran, ang bawat mahal sa buhay ay nagkakasama-sama at iisang tinig po na nanalangin sa inyo. Muli pagpalain niyo at hawakan ng bawat isa at patuloy niyo kaming gabayan ngayong hapong ito maging sa pakikinig po ng inyong salita at hawakan niyo patuloy ang bawat isa. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At simulan po natin sa praises and thanksgiving. Ano po? At batiin po natin ang mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong week of December 18. Kahapon nga po ang Sister Beulah Raposa, Sister Nika Hernandez, ang Sister Eunice Viernes at Brother Daryl Shapno ay nagdiwang po ng kanilang birthdays. Ngayong araw pong ito, December 19, ay ang Tito Manny Kiben. Ito po ang tito po ng Sister Sheila dyan po sa Atimonan. December 21 naman po ay ang Tatay Nick Santos. And December 23, ang Brother Kim Shapno. And of course, ang aming pinakamamahal na Nanay Amihan Yabut. Ayan. Sana po marami kayong handa. Ano po. At wedding anniversaries naman po, December 20, ay ang Bishop Cornelio and Sister Rowena Datur, ang Pastor Freddy and Sister Marisa Silaw, Pastor Salvador and Sister Molin Paredes, at si Pastor Carlos and Sister Irene Darlucio. Ayan po, sila po ang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. And December 24 po, Bisperas, ay nagdiriwang naman po ng kanilang wedding anniversary ang Preacher Renato and Sister Esther Orhino. Yan po ay ninong namin sa kasal. Ano po? Happy anniversary po sa lahat po namang nabanggit at patuloy na pagpalain po ng Diyos ang inyong pagsasama. At dako naman po tayo sa ating praises. At of course, we are praising the Lord for the successful Christmas evangelistic presentation ng ating pong church, ang MIBC Silangan, last Sunday, December 17. We are praising God for the souls who professed and accepted the Lord Jesus as their Savior. At kulang pa nga po yun, naman nasa picture ano po, sapagkat may mga na-late po at meron din po akong mga nakausap and I told them na sana makabalik sila sa next Sunday upang sila naman po ay makausap ko rin po ano. And praises sapagkat unti-unting bumubuti na po ang kalagayan ng Brother Sean. Let us continue to pray na nawa po ay tumaas ng patuloy ang kanyang platelets upang makalabas na sila ng ospital. And of course, let us also continue to pray for the financial provisions po ng ating Panginoon. Napakahirap po na tayo po na-ospital. Ano po? At dadako naman po tayo sa ating mga condolences. Ayan po. We would like to extend our condolences po to Diaz family for the passing of Tita Teresita Diaz Terrado today, December 19. At sa December 22 po ang interment sa Sacred Heart Memorial Park sa Atimonan, Quezon. Ito po ay isa sa mga relatives po ng Ma'am Sheila na dyan po nakabase sa Atimonan, Quezon. Ayan, patuloy po yung panalangin ang mga mahal sa buhay po na naiwan. Okay? At bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po muna
Kay Brother Sam Digan, good afternoon. Pastor Nel Datur, magandang hapon din po, Pastor. At nawa po ay patuloy na bumubuti ang inyong kalagayan. Ano po? We'll continue to pray for you. At Sister Agnes Destor Casciao, magandang hapon din po. Sister Alexis Salazar, magandang hapon din po. At sige po, at dadako po tayo sa pagbabanggit ng ilang sick brethren and loved ones. Ayan. Patuloy po nating ipanalangin ang father po ng aming kaibigan na sila Arnie Adrias, si Arnulfo Pedrosa Adrias. Let us pray for his complete recovery kung siya po ay nag-undergo na operation na tracheostomy at sa heart center. At patuloy din po natin panalangin ang kanilang financial needs. Let us pray for Ma'am Sheila rin po, siya po ay inuubo na, nilagnat po siya kanina. Although ngayon po ay medyo okay siya, pero let's continue to pray for her recovery. Maging sa complete healing ko po from pneumonia, po. At saka sa aking nakasulat dito, normal blood pressure and blood sugar. Darating din tayo dyan. Okay. Patuloy po natin panalangin si Sister Sarah and si Mike de la Cruz. Sila po ay may sakit. Let us pray for their recovery. And then dalangin po natin of course si Brother Shandigan na may dengue, still at the hospital. At mamaya po ay sasama po natin ang lahat ng ating nasa listahan. Po. At patuloy natin panalangin ang Ma'am Baby sa kanyang lalamunan na masakit pa rin. And ayan po. Tapos patuloy natin panalangin ng mga prayer request po ng ating mga kapatiran. Po. Meron pong personal message dito na matanggap ako. Let us pray for the safe trip po ng Valonen family. At safe trip papunta po sa Pilipinas. Ito po ay sino ba to? Ay ito po ang kabiyak, hindi kabiyak yan, tawag doon kasintahan, okay, ng aking bunsong kapatid. At for the first time po magkikita sila. Sana nga po ay hindi masyadong excited yung kapatid ko at baka madapa ito sa airport. Okay, pero panalangin po natin ang safe trip po ng Valonen family. At ayon po kay Sister Alexis, praises sa pagkatatapos na din po ang kanyang graduation noong December 16. Congratulations Sister Alexis, at naway makatikim kami ng burger. Okay. Sama rin po natin sa prayers from Sister Alexis, si Mama Ana, meron po siyang UTI at umabot na rin po ang pananakit sa hanggang likod. Po, isasama po natin sa ating prayer time. At magandang hapon po kay Nanay Gertrudes Severino. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapong ito. Ayan. Let us continue to pray for our elders and senior citizens, maging ang widows and widowers po natin. Ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo. Sama rin po natin ang Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo, Preacher Renato, and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, maging sina Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Doris Santos, Nanay Fe Carpio, Nanay Gertrude Severino, maging sina Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Delia Santos, Sister Lourdes Marcalesia, Brother Efren, at Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, ang Tatay Sunny and Nanay Winnie Crame, si Lando and Tess Abilion. Sama rin po natin sa prayer si Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, ang sina Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, maging sina Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Browas, Tatay Mario Saria, sina Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, sina Corazon Bernardo, Milagros Loquiao at si Rowena Galdones. Kung meron pa po kayong nais isama sa ating elders, paki-comment lamang po upang patuloy namin ma-update ang ating listahan.
At bago po tayo magpatuloy, patuloy po natin ipapanalangin ang kagalingan at spiritual growth ng mahal sa buhay po ng Nanay Tuding. At magandang hapon po sa pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin kay Pastor John Palya Jr. Ayan po. Kasama rin po natin sa panalangin ang ating mga online services. Ang Hardin ng Panalangin sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan, Preacher Gary Chua, and Brother Sam. At ang Bountiful Feastings on the Divine Verses sa pangunguna po ng Bishop De Vega at pinangungunahan din po ng kapastoran ng Living Water Baptist Church. Ang may kaagapay po sa pangunguna po ng Pastor Nel Datur na yan din po ay pinangungunahan ng mga ibang missionary pastors. And then kasama rin po natin sa panalangin ang of word and of prayer sa pangunguna po ng Pastor Neil Kekep, kasama po ang Preacher Jabez Orara at ang Preacher June Esbieto. At ang may tiyak na kaligtasan ang MTNK with FIBA pastors, maging ang biblical teachings and studies of MIBC Burgos sa pangunguna po ng Pastor Lito Paraiso. Ayan po muna ang ating mga babanggitin at mamaya po ay papanalangin po natin ang buong nasa prayer list po natin. Ano po? At this point po muna ay makakarinig po tayo ng special number. Ito po yung last song po ng choir last Sunday at nais po namin ibahagi sa inyo pong muli.
ang pag-ibig ni Jesu-Kristo. Emmanuel, Diyos ay sumati, ang walang hanggang pag-asa natin. Bayan, umatunay ang Pasko, maliwanag ni Jesu-Kristo. Dalangin mang dalangin, pag-asabay buhayin, muling ang pagpalaki, Jesus ngayong Pasko. Dahan po natin ang lahat at tumayo po tayo at sabayan po natin ang choir sa pagsasabit po sa chorus po ng kanta. Sa lahat ngayong Pasko, ang pag-ibig ni Jesu-Kristo. Emmanuel, Diyos ay sumati, ang walang hanggang pag-asa natin. Bayan, ang mundo ngayong Pasko, maliwanag ni Jesu-Kristo. Dalangin ang dalangin, pag-asa ay buhayin, muling ang pagpalaki, Jesus ngayong Pasko. Salamat po. Ayan, muli po, pambulahat po ng papuri ay sa Panginoon sa naganap po na Christmas Evangelistic Presentation last Sunday dyan po sa MIBC Silangan. At magandang hapon din po sa ating Deacon George Cardenas, good afternoon. And kay Doc Drew, kay Kep, magandang hapon po at salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong hapong ito. At this point po ay dadako po tayo sa ating short devotion. At this is a familiar devotion na rin po, no? Dahil masasabi natin sapagkat tuwing sasabit po ang Pasko, ang diin naman po natin lagi sa ating mga mensahe ay tungkol kay Kristo. Kaya samahan niyo po ako sa pag-aaral natin or sa short devotion po natin ngayong hapong ito. Please turn your Bibles to our main text for the afternoon. At yan na rin po ang pinakakaramihan po ng text na kukunin natin today ay manggagaling po sa Gospel according to John, the book of John, chapter 1. And ang main text po natin ay verse 14. John chapter 1 verse 14. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tayo po ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ang maraming banal na nasa langit, maraming salamat po muli, Panginoon, na kami po ay may kalayaan na makapagbasa ng inyong salita, makapag-aral po ng inyong salita, makapagbahagi po ng inyong salita. Patuloy niyo pong hawakan ng mga puso ng bawat nakikinig ngayong Panginoon. Matuto kami sa wisdom po na inyo pong ibabahagi ngayong hapong ito. Maging ako po, Panginoon, na inyong mensahero, Panginoon, ay inyo pong itago sa inyong likuran na pong makita po ng mga tao. Ang marinig po nila ay kayo at hindi po ako at ang aking kahinaan. Maraming salamat. Gabayan niyo po kami. Ito ay panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Ayan. At dahil nga po Christmas season, ay naaalala ko during my childhood days, pagka dumarating ang Christmas season, ibang-iba po ito. Iba-iba yung pakiramdam, no? Iba yung pakiramdam ko noon sa ngayon. At nararamdaman ko pa yung excitement ng bawat bata.
At syempre, dahil Christmas season, excited ng mga bata dahil unang-una, may bakasyon. Meron tayong tinatawag na parang midterm vacation ba yun, o Christmas season vacation. Tapos, dahil bakasyon, nakakabisita kami sa aming mga lolo, lola, nung araw. Tapos, excited din kami na makalaro namin yung mga pinsan namin na doon po nakatira sa malalayang lugar. Siyempre, excited din tayo na dahil pag Pasko, it is very synonymous to gift giving. At sa pagka nga pagka Christmas Eve, diba, pisperas ng Pasko, sasabihin ng mga magulang mo, matulog ka na. Para gising ka mamaya, hindi ka naman makatulog kasi nakita mo yung malaking kahon doon sa Christmas tree, no? Hindi naman pala iyo yun. Tapos, excited ka, nakakuha ka ng regalo, kumain kayo, patutulugin ka ulit kasi kinabukasan naman, o yung December, yung mismong araw ng Pasko, yan naman papunta naman sa mga ninong at ninang, At, syempre, excited ka kasi nagkakaroon ka ng konting blessing. And then, 1 week after ng event na yan, so parang sunod-sunod na celebration, New Year naman. At anong araw, kami po ay nakaranas na makapagpaputok pa ng mga baby rocket, ng mga 5-star, yun yung matusi nga kinakalong mo pa sa palad mo, no? So, ang pinakamahalagang ritual po diyan kapag yung alas 12 na pagbagong taon, tatalon ka. Yung saktong alas 12 para daw tumangkad tayo. Sa nakikita niyo naman sa akin, hindi po totoo 'yon, So, hindi ko na nararamdaman yung ganyang klaseng excitement sa mga panahong ito. Pero marahil siguro dahil ako lang ito, dahil siguro nga totoo yung sinasabi nila na ang Pasko ay para sa mga bata, no? At sa tulad natin na medyo nagkakaedad na, medyo nag-iiba na. Yes, that may be true, pero gusto ko malaman ng lahat ng nakikinig ngayon at nakikinig pa na dapat when we celebrate Christmas, it is for a different reason na from when we were children. Dapat iba na ang rason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. At ang title po ng ating devotion is And the Word was made flesh. Doon din po natin kinuha yan sa ating main text. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po magbigay ng konting disclaimer sa ating po nakikinig. We just want to make it clear na hindi po December 25 ang actual na birth date ng ating Panginoong Hesukristo. Inula po siya sa Biblia. Hindi po sinabi sa banal na kasulatan kung ano yung eksaktong date ng kanyang kapanganakan. In fact, kung tayo po ay ite-trace natin yung celebrations ng December 25, it is a pagan celebration. Pero ito po ay nung lumagana po ang Kristyanismo, ito po ay naging Christian event, no? So sa atin naman, ako personal, kasi siyempre meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kapanalig na talagang hindi sila nagse-celebrate ng Christmas. Pero para sa akin, personally, I would rather celebrate Christmas kasi nga, at least we acknowledge, and this is the time that the whole world acknowledges na ang ating Panginoong Diyos na si Kristo ay nagkatawan tao, pinanganak dito sa mundo. No? Kahit nga hindi naman nanampalataya, nagse-celebrate niyan Kaya nga sinabi ko sa ating last devotion last Tuesday na it is the best time to win souls for Christ. Bakit? Kasi halos lahat nagse-celebrate. Minsan hindi nila alam kung bakit. And this is the right time for us to give them the gift, 'di ba? Na binibigay na regalo rin ng ating Panginoon, which is the gift of salvation. So, pag binasa po natin yung Gospels, sorry po, sana po maliwanag po ayan na we're not celebrating December 25 dahil naniniwala tayo na yun ang date, but we are just celebrating once a year na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawan tao. At pag binasa nga po natin ang Gospels, makikita natin yung different accounts or different narratives sa kapanganakan ng ating Panginoon. Sa Book of Matthew, ito po ay nagbigay diin sa kanyang tinatawag na lahi or genealogy, na from Mary's side, matetrace po natin na ang lahi po niya ay goes back to King David. At kahit naman po yung kay Joseph, bagamat hindi po siya ang tunay na ama ng ating Panginoong Hesus, ay ang lahi din po niya ay can be traced back to King David. Kaya doon pa lamang po natupad na ang propesiya na ang Misaya po ay manggagaling po sa line
sa linya po ni Haring David. Now, doon din po sa Book of Matthew ay ninarrate din po ron kung paanong may mga wise men po na naghahanap sa kanya. So, hindi po ito 3 hari. Wala pong binanggit na 3 hari sa banal na kasulatan, kundi wise men from the east. Sa Book of Mark, nag-start po ito sa kanyang ministry. Pero sa Book of Luke, in-include din po rito yung istorya kung paano naman din po ang pinsan po ni Mary na si Elizabeth ay 6 months before ay nag-conceive na rin po at ang naging anak nga po niya ay si John the Baptist. At kung paano rin dito rin sinabi kung paano sila nag-travel sa Galilee, si Mary and Joseph, at ang ating Panginoon nga po ay pinanganak sa sabsaban. At ang una niya mga bisita ay yung mga shepherds na sinabihan din po ng mga anghel. And then, dun nga po sa binasa nating main text, sa Book of John, ang focus naman po nito ay ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So, pagka pinagsama-sama nating lahat yan, kaya nga po mahalaga na basahin natin lahat ng Gospels Kasi pag pinagsama-sama po natin yan, makikita natin yung big picture. Yung tunay na narrative based on the 4 witnesses, based on the 4 accounts ng kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo, ng unang Pasko. Now, but the Book of John, especially the Book of John, goes beyond the lineage. Kung si Book of Matthew, tinrace nila hanggang kay King David, sa Book of John, it actually tells us kung nasaan ang ating Panginoon bago pa siya ipinanganak sa laman. So, let us consider, sa Book of John lang po tayo, karamihan po ng verse natin, andyan, John chapter 1, at let us read chapter 1 to 2. Verse 1 to 2. Sabi po rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. So, kung i-jump po natin from verse 1 and 2, jump tayo sa verse 14 sa ating main text, we'll see the connection na sinasabi nga po dito, yung word na yon na kasama ng Panginoon at yung word na yon na Diyos din naman ay nagkatawan tao. The Word was made flesh and dwelt among us. Nabuhay siya kasama ng mga tao. So, paano natin malalaman na yung word na pinag-uusapan dito na nagkatawan tao ay si Kristo? Mababasa po natin sa pagpapatuloy sa Book of John chapter 1 verse 29 to 34. 29 to 34. Sabi po rito, the next day, John, ito po ay si John the Baptist. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. This is he whom I said, After me cometh a man which is preferred before me, for he was before me. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am come baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Verse 34, And I saw and bear record that this is the Son of God. So dito po sa nabasa natin, makikita natin, nagbabaptize si John the Baptist and nakita niya si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo, na lumapit sa kanya para mapabaptize. Sa ibang narratives nga po, ay nagkaroon pa sila ng usapan. Ayaw po na magpabaptize si John the Baptist kasi ang sabi niya kay Kristo, kay Jesus, na ako ang dapat magpabaptize sa'yo. Pero sabi ni Kristo, hayaan mo na ngayon upang matupad ang nasa scriptures. Kaya po, nung siya po ay nabaptize, sa narrative po na binasa natin, nakita natin yung Espiritu ng Panginoon din, ng Panginoong Diyos na nag-abode sa ating Panginoong Hesukristo. At siya po ay witness at sinasabi niya na ang si Jesus ang anak ng Diyos. So, mag-recap lang tayo. What do we have so far? We know that the Word was with God since the beginning. And the Word is God. No? At alam din natin na yung Word na ito ay nagkatawan tao. At nung nakita nga ni John si Jesus, he claimed that Jesus is the Son of God.
Pero wag tayong tumigil kay John. Ano po? Let us also look at another account na makakapagpatunay na si Kristo, si Jesus, ay ang anak ng buhay na Diyos. Puntahan po natin yan. Magja-jump lang po tayo sa Book of Luke. Luke 1:30 to 35. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi dito, and behold, ang kausap po dito ay si Mary at ang kumakausap po sa kanya ay si Angel Gabriel. Sabi dito, and behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So, meron tayong account coming from John the Baptist, which is tao. Pero dito sa binasa nating ito, ang anghel na mismo, ang mensahero ng Panginoong Diyos, ang nagsasabi kay Mary na ikaw ay magkakaroon ng anak na lalaki, papangalanan mo siyang Jesus, at siya ay tatawaging anak ng Diyos. Ayan, so account from man and account from an angel, at ito rin po ang sinabi kay Mary. Sabi dito, di ba? Siya ay tatawaging Son of the Highest, and sa verse 35, Jesus will be born of her and will be called the Son of God. These are the proof, no? So kung hahanapin natin sa Biblia, saan mo bababasa sa Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos? Ayan po. We have used a lot of long verses today. Mahaba po yung binasa natin, pero I think it is worth it to prove that Christmas is not only about a baby na pinanganak sa sabsaban. Hindi po doon nagsimula yun eh. Ano po? Christmas is not about the gift. Hindi ito tungkol sa mga regalo, hindi ito tungkol sa mga bagong sapatos, sa mga bagong damit, hindi ito tungkol sa mga bata na nakikipagtaguan sa kanilang ninong at ninang, hindi naman ito tungkol din sa mga regalo na gusto nating makuha, hindi ito sa pagkain na meron ka tuwing bisperas. Yes, we are celebrating, and yes, walang masama rito. Pero sana makita rin natin and ma-realize din natin ano ba ang tunay na diwa ng Pasko at bakit tayo nagdiriwang kapag pagka Christmas season, bakit natin ito pinagdiriwang? Why do we exert the effort to celebrate this? Hindi dahil gusto mo lang mapasaya ang mahal mo sa buhay, pero meron pang mas malalim na dahilan. And sana maintindihan natin na ang tunay na kahulugan ng Pasko ay isang hindi mapantayang pag-ibig. Yan po ay mababasa natin. Punta po tayo sa Book of Philippians. Ayan. Book of Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi po rito, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8, And being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. It is the greatest love story of all. Wala pong makakapantay sa love story na to. Jesus was born as a man. Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang siya po ay mag-isilang na tao at mamuhay kasama natin. And his love was so great na naging masunurin siya sa Ama even unto death, even unto the horrible manner kung paano siya pinahirapan sa krus ng Kalbaryo. Kasi tingnan niyo po, no, kung ikaw ay nakatira sa palasyo, marami kang servants, wala kang problema sa gastusin, wala kang problema sa pera, very nice ang iyong lugar, no? Wala kang problema. Tapos ikaw
pinili mo na pumunta sa isang lugar na punong-puno ng problema, ng punong-puno ng mga kasalanan, 'di ba? Sa isang lugar na madumi, sa isang lugar na hindi maganda, tapos pinili mong mamatay sa isang napakasakit na kamatayan para mailigtas ang iba. Sino ang gagawa nun? Kahit, 'di ba, sino sa atin ang kayang gumawa nun na iwan mo yung lugar mo, iwan mo yung iyong kaluhalhatian, pumunta ka sa lupa, 'di ba? At alam naman natin magano kahirap ang buhay dito sa lupa. Naranasan niya lahat 'yun. Para lang ano? Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Walang kapantay na pag-ibig. Kaya mo lang gagawin yung bagay na 'yon, kaya ka lang magsasakripisyo dahil doon, dahil meron kang pag-ibig. It was also about the love of the Father, 'di ba? Na kasama niya ang kanyang anak from the very beginning. Pero inalaw niya na, 'di ba, ibigay sa atin, 'di ba? Inalaw niya na isend siya sa atin para kung sino man ang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the ultimate love, 'di ba? The ultimate love of God sa kanyang creation. Na isa tayo, nilalang niya tayo, nagkasala tayo sa kanya, wala tayong kakayahan na makabayad sa ating pagkakasala. Kaya anong ginawa niya? Siya na lamang po, pumunta siya dito sa lupa upang siya na mismo magsakripisyo para sa ikakapagpatawad po ng ating mga kasalanan, para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po tayo mabuhay ng habang buhay sa impyerno. This is the true meaning of Christmas. Love, humility, sacrifice, and forgiveness. At bilang mga mananampalataya po, we should always follow Christ. Nung siya po ay nabubuhay dito sa lupa, kung paano niya tayo minahal, kung paano siya nagpakumbaba, kung paano siya nagsakripisyo para sa atin, at kung paano siya nagpatawad ng mga kasalanan. Pero hindi lamang po sana ngayong Christmas season, no? Dito, Christmas season, kapatawaran, yan ang tema. Pero sa isang tunay na Kristiyano, every time, every season, we should always be ready to forgive, we should always be ready to love, we should always be humble, and we should always be ready to sacrifice. And that is how a Christian proves and tells the world na siya ay isang tagasunod ni Kristo. Maikli lamang po ang ating devotion ngayon, ano po, at tatapusin na po natin to sa pagbabasa po ng last verse po natin for the day sa Book of John din po, pero basahin po natin sa Tagalog, ano po, sa libro ni Juan, kabanatang 1, versikulo 12 hanggang 13. Ito po ang mababasa natin dito. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. This Christmas, the greatest gift is the one given by Christ. And the greatest gift you can receive is securing your soul by believing His sacrifice on the cross is enough for the forgiveness of your sins and for you to have eternal life. The gift is available all year round, pero ang best time na kunin at tanggapin ng regalong ito ay ngayon na. Nawa po ay naging pagpapala ang ating devotion this afternoon, at tayo po ay dadako na rin po sa ating pananalangin. Samahan niyo po kami habang tayo po ay nananalangin. Tingnan ko lamang po. Ayan po. At makikita nyo rin po sa screen nyo ang aming maagang pagbati ng Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan. At magandang hapon din po. Batiin ko lang po ang mga nakasama natin, si Arcil Moreno Manigo. Magandang hapon po. At salamat po sa pagsama nyo sa amin. Ayan po. Let us pray. Ayan. Pakihugot nga ito.
Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa mensahe po ninyo ngayong hapong ito. Ang pagpapaalala sa amin na ang Kapaskuhan ay hindi tungkol sa amin, hindi tungkol sa anumang marangya o material na bagay, kundi ang Kapaskuhan ay tungkol sa inyong pag-ibig sa amin, na sa inyong pong pagmamahal sa amin, iniwan niyo po ang inyong kaluwalhatian. Kayo po ay nagkatawang tao, naranasan niyo ang nararanasan ng bawat tao. At higit pa roon, Panginoon, sapagkat you are obedient unto death, para po sa lahat ng mananampalataya at lahat ng maniniwala sa inyo ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan at hindi po mapunta sa walang hanggang impyerno. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na ito ay punong-puno ng wisdom at nawa, Panginoon, ay matuto po ang bawat nakinig at makikinig pa sa mensaheng ito. Maraming salamat, Panginoon, at tuloy pagpalain nyo ang mga nagdiwang at magdiriwang po ng kanilang mga birthday ngayong linggong ito. Patuloy nyo silang bigyan ng mahabang buhay, patuloy nyo silang pagpalain at ingatan, Panginoon. Gayon din sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, Panginoon, patuloy nyo silang pagbuklurin at patuloy nyo pong i-bless ang kanilang pagsasama. Dalangin din namin, Panginoon, at patuloy kami nagpupuri sapagkat patuloy kayong gumagawa sa bawat church, maging sa MIPC Silangan, na patuloy po na sa pamamagitan po ng mga Christmas presentations ay may mga kaluluwa po na naliligtas at nakakakilala po sa inyo. Nagpupuri din po kami kay Brother Sean, Panginoon, sa kanyang paggaling, at dalangin namin na ipatuloy na po ito at patuloy din po kayo mag-provide sa pangangailangan po nila. Dalangin din namin, Panginoon, at nagpupuri kami sa patuloy po na kagalingan at spiritual growth ng mga mahal sa buhay po ng Nanay Tuding, maging sa paggaling po ng ubo ng Ma'am Baby Villamiel, at patuloy po namin siyang nilalapit sa inyo. At nagpupuri din kami, Panginoon, sapagkat ang Sister Alexis ay nakagraduate na po sa kanyang pag-aaral. Kami po, Panginoon, ay humihingi rin ng gabay at patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, ang family po ng Diaz family for the passing po ng Tita Teresita Diaz Terado. Na Panginoon ay patuloy nyo na hawakan ang mga naiwan na mahal na buhay at patuloy nyo po silang bigyan ng kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman, sina Dory Grefalda at Cornelio Grefalda sa kanilang mga karamdaman, si Mark Suarez sa kanyang healing and financial needs. Nilalapit din namin, Panginoon, si Princess Juliana sa kanyang hika at pagturugo ng ilong, si Ate Arcel na may karamdaman, si Venus de Guzman po sa kanyang hyperventilation, siya po ay inyong hawakan at pagalingin, maging ang Nanay Yoli Belen at Tatay William Belen sa kanilang mga karamdaman. Patuloy namin nilalapit si Ana Pulido na may goiter problem, si Angelina Cotriano na na-stroke at nasa ospital, maging si Mrs. Jean Santos na mayroong chills and fever. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga sumusunod para sa kanilang speedy recovery and complete healing, Panginoon, si Gay Castillo Doctor, si Yen Uiliwa Madsarivig, si Asaraya Chua, si Kasen Castillo, si Eliza Rojas, si Norma Castillo, si EJ Mariano, Panginoon, maging si Sister Dang para sa kanyang full recovery at full recovery rin po ni na Alex Chua and Pastor Walter Santos. Patuloy namin nilalapit ang Ma'am Adel Mabalos sa kanyang osteoarthritis, siya po ay inyong hawakan at pagalingin, maging si Gian Paldeng para sa kanyang complete recovery, si Tatay Ansari po hawakan nyo sapagkat siya ay na-stroke. Patuloy namin nilalapit ang Ima Zeni para sa kanyang high blood pressure, maging ang full recovery po ni Francesca Audrey Abad mula sa heart surgery. Dalangin din namin, Panginoon, ang Pastor Fred Silaw sa kanya pong heart disease and high blood pressure, maging si Christina Martinez sa kanyang health condition, siya po ay inyong pagalingin. Dalangin din namin ang asawa ni Mapi Antonio na na-stroke, siya rin po ay inyong pagalingin. Patuloy niyo po, Panginoon, na hawakan po ang inyong lingkod para sa aking complete healing sa pneumonia, maging sa aking blood pressure at blood sugar, maging kay Sister Sheila po, siya po ay inyong pagalingin sapagkat siya po ay may karamdaman. Dalangin din namin ang paggaling ni Sister Sarah and Mike de la Cruz. Ngayon din ang
ang sister po ng Nanay Tudik, si Filomena Belen, ay pagalingin niyo po siya sapagkat hindi po siya makalakad. Kasama na rin po, Panginoon, ang bukol sa inoperahang balikat na ni Rogelio Severino, siya po ay inyong hawakan. Kaya di si Melvin Severino, patuloy niyong pagalingin ang kanyang tiyan. Dalangin din namin, Panginoon, si Ariel Isidro na mayroon pong karamdaman, maging si Leonardo Saren ay patuloy niyo po siyang hawakan at pagalingin. Hawakan niyo rin po si Flor Chua sa kanyang nararamdaman na pain and cramps. Ngayon din si Nestor, ang kapalit po ni Nestor Gicaraya na si Francis Gicaraya na stroke. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Arnulfo Pedrosa Adrias na nag-undergo po ng operation na sa health center. Patuloy po namin panalangin na siya po ay hawakan ninyo at bigyan ng full recovery, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan po ay kayo na po ang mag-provide. Patuloy namin nilalapit si Bethany Cubrador na nasa PICU dahil sa pneumonia, nawa po ay gumaling na po siya. Nalangin din namin, Panginoon, ang sister Jessa na si Alda Balagwes na nakakonfine po sa hospital at siya po ay nagdadalang tao. Siya po ay patuloy niyong hawakan ang kanyang kalusugan. Gayon din ang Nanay LG Ribas, hawakan niyo po siya sapagkat patuloy po siya nakakaramdam ng pasanakit ng katawan. Siya po ay inyong pagalingin. Dalangin din namin si Amparo Cruz sapagkat bumalik po ang kanyang cancer, maging si Pastor Ver Pensacala na may sakit. Hawakan niyo rin po ang Pastor Manny America na may sakit. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na kalakasan at kagalingan po ng ulo ng Nanay Gertrude Severino sa kanyang full recovery. At ganoon din, Panginoon, ang mother-in-law po ni Pastor Quezon Andrada na si Shoni Isla na nasa ospital. Siya po ay inyong hawakan pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang Brother Elisha Digan na may dengue na bagamat siya po ay bumubuti, Panginoon, patuloy namin na panalangin ang kanyang full recovery, maging ang pinansyal nilang pangangailangan. Dalangin din namin, Panginoon, ang mother po ng Sister Alexis na si Ana Salazar na meron pong UTI at nananakit na po ang kanyang likod. Siya po ay inyong pagalingin at hawakan niyo rin po kayo na rin po mag-provide ng kanilang pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may malupang karamdaman, si June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Dorea Jade Borja, si Julita Elisiralde, si Corazon San Jose, si Giselle Juarez, si Mary Ribamonte at si Amparo Cruz na mayroong mga cancer. Ngayon din si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Perlis Kaar at si Frank Hardy na may mga komplikasyon po sa diabetes. Kayo po, Panginoon, ay magmirakulo sa kanilang buhay, mag-provide po ng kanilang pangangailangan, maging ang kanilang mga kagalingan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming expectant mother na Sister Agnes Casiao. Hawakan niyo po ang kanyang kalusugan hanggang sa kanya pong panganganak ay kayo po humawak sa kanya. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga prayer request ng inyong mga anak, ang Sister Alexis na sana po ay makahanap na rin po siya ng trabaho. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga anak ng Sister Dang Chua na si Grace, Faith and Mercy. Sila po ay inyong patuloy na hawakan at gabayan. Hindi ang kanilang Philippine and Taiwan trips, nawa, Panginoon, sa inyong sa tamang oras, Panginoon, sa inyong oras po ito po ay maganap at magamit po ito para sa inyong gawain. Patuloy ko nilalapit ang grandchild po na Yen Uilio Matsarivic. Bigyan niyo po ng continuous health and growth. Si Emily Muth, continuous strength and grace po ang ibigay niyo sa kanya. Ngayon din sa Wilson family, patuloy niyo silang ingatan at bigyan ng maayos na kalusugan. Dalangin ko, Panginoon, si Shem, patuloy niyo po siyang bigyan ng physical strength and good health at spiritual growth and maturity. Kasama na rin po ang good health para kay Ma'am Sheila at sa aming pamilya. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy niyo akong palakasin, bigyan ng wisdom sa aking pangunguna po sa aking trabaho, maging sa mga ministries po na pinagkatiwala niyo sa akin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Brother Robert Soriano, maging maayos po ang pag-aayos nila ng petition papers papunta sa US. Patuloy ko nilalapit ang Sister Dory Santos, bigyan niyo po siya ng physical and spiritual strength. Ngayon din si Bing Rain Severino, Panginoon, bigyan niyo po ng gabay at kalakasan ang kanyang mga mahal sa buhay at patuloy niyo siyang ingatan, maging ang paglaguin niyo po ang kanilang negosyo
at ang nanay Tuding po ay patuloy niyong bigyan ng complete recovery. Patuloy namin nilalapit ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Pag-iingat niya po kaya Sister Milka sa kanyang pagpasok, maging sa pagta-travel po ng Pastor Mike Digan, siya po ay inyong hawakan at ingatan. Patuloy namin nilalapit Panginoon si Mercy Castro, sa kanya po siya ng good health and family healing. Gayun din Panginoon ang Ma'am Jenny Rapista at Pastor Joel Rapista, kayo pong gumabay sa kanila sa inyo pong gawain dyan sa Lawaan, Antique. At patuloy ko nilalapit Panginoon ang Carpio family, bigyan niyo po sila ng spiritual strength. May gain din ang guidance and provision po sa Innocencia family, maging sa Abdul Razak family. Dalangin ko Panginoon na patuloy niyong hawakan ang Ejok family at bigyan niyo po sila ng protection and good health. Gain din si Corazon Bernardo, bigyan niyo po siya ng good health and strength. Patuloy namin nilalapit ang mother po ni Rowena, Sister Rowena Galdones at si Rosario Galdones, bigyan niyo po sila ng kalakasan at mabuting kalusugan, maging kanyang asawa na si Joel Eve at ang kanyang anak na si Reynan, maging sa kanyang apo na si Jomar. Dalangin din namin Panginoon si Marian Cabana, panalangin ko ang spiritual growth and maturity at ang maging salvation po ng kanyang buong family at ang kanila pong plano na makapagtrabaho sa ibang bayan. Dalangin ko rin po Panginoon ang mother po ni Lynn, Sister Lynn Hapitana na si Mama Lilia Pobukan, at ingatan niyo po siya sa kanyang pagtatrabaho, maging ang kanyang asawa at ang anak na si Jason Hapitana at si Jake Hapitana. Dalangin ko rin Panginoon na patuloy niyong ingatan ang Ma'am Baby Villamier, patuloy niyong bigyan, ibigay ang kanyang heart's desire, spiritual strength. Hindi Panginoon, patuloy ko nilalapit si Lilibet Akong, Ate Bet Akong at ang kanyang pamilya, na patuloy silang gabayan at pagpalain at hawakan po ang kanilang kalusugan. At dalangin ko rin Panginoon ang patuloy na kalakasan at pag-iingat po para kay Bing, Melvin, Mariel Severino, at pagpalaguin nyo rin po ang kanilang mga negosyo. Patuloy ko nilalapit Panginoon ang Blessed Hope Christian Academy, patuloy nyo hawakan ang admin, ang staff, ang mga teachers, maging ang parents and students po ng church school ministry na ito na pinangunahan po ng Bishop Manuel Orara. Dalangin ko rin Panginoon ang pag-iingat nyo po sa Valonen family sa kanila pong pagpunta dito sa Pilipinas, coming from Finland. Dalangin ko rin Panginoon ang mga nabanggit ko na elders and senior citizens Panginoon, na patuloy nyo silang hawakan, pagalingin sa karamdaman, magbigay po kayo ng provision para sa kanilang pangangailangan. Dalangin ko rin Panginoon ang mga online ministries po na nabanggit ko kanina, kayo po ang magpala sa mga manggagawa, kayo po magbigay ng provision ng wisdom Panginoon sa pagpapalagana po ng inyong salita. Ganyan din kayo rin po Panginoon ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa mga misyonero po namin, maging sa mga ngaral at mga pastor po namin. Salamat po Panginoon. Dalangin ko sa lahat po ng nanonood ngayon, mag-isa manonood pa, na ang kanilang mga personal na prayer request, ang kanilang mga heart's desires ay inyo pong pakinggan, at patuloy nyo pong gamitin ang ministry ng Hardin ng Panalangin para makatulong po sa kanilang spiritual growth. Salamat po Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. At muli, marami pong salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin sa hapong ito. At ngayon po, dadako na po tayo sa pagbati po sa ating mga nakakasama. Okay. Opo. At yes, Tatay Nick, si Kuya Jun po ay palagi po naming pinapanalangin at hindi po namin yan kinakakaligtaan. Ano po, at patuloy natin siyang ipapanalangin hanggang sa kanya pong paggaling. Ayan, maraming salamat po sa pagsilip nyo sa Hardin ng Panalangin. At of course, maraming salamat po. Okay, prayer request din po para mula po kay Bing Rain Severino. Okay, ang heart's desire po ng kanyang nanay Tuding at sa kanyang mga loved ones, kalakasan ng katawan, maging sa kanyang anak na si Melvin, kalusugan at patuloy na gabay sa pagpasok sa
work at pagpalain po ng Panginoon ng bawat isa. Ayan po, sige po. Ayan po rin po ay isasama natin sa ating listahan para po sa sunod, sa tuloy-tuloy nating pananalangin. Ayan. Tignan po lang po. Alright, at okay, maraming salamat po sa Digan family, Pastor Mike, Ma'am Joyce, Brother Sam, and Sister Milka. Pagaling ka, Brother Shan. At kay Sister Helen Ortiz Paras, Ma'am Bibi Villamiel, nakasama rin po natin Nanay Elvie Rivas, Nanay Amihan Yabut, advance happy birthday po. At nakakaasa po kayo na andyan kami. Patricia Yabut, magandang hapon din at salamat sa pagsama sa amin. Alam ko excited ka na pero tandaan natin na tayo ay dalagang Pilipina pa rin, okay? At nakasama rin po natin si Sister Carlota Belen, Pastor Nel Datur, magandang hapon po. Sister Alexis Salazar, Sister Agnes Casiao, Nanay Gertrude Severino, Pastor John Palya, magandang hapon po. Salamat po Deacon George Cardenas at Doc Drew Sarmiento Kekep sa pagsama niyo sa amin. Maging kay Papa Olive Rivas Maximo, salamat po. Kay Lisa Hardiniano, maraming salamat din po. At nakasama rin po natin si Tita Remilia Diaz Alegre. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Hardin ng Panalangin. Sister Beverly Maragon, good afternoon. Maging kay Justin Durin, good afternoon din po. Si Sander Joaquin Santasing, nakasama rin po natin ngayong hapong ito. At Sister Benajoy Maragon, at maraming salamat at patuloy lamang sa pagpapractice ng ukulele para sa Panginoon. Maging kay Arcil Moreno Manigo, maraming salamat po. Bing Rain Severino at Nanay Lilia Santos, at happy birthday po kay Tatay Nick Santos. Okay, ilan to? Okay po, happy birthday. Happy birthday po, Tatay Nick Santos. Ayan. Yan lamang po ang ating nakasama ngayong hapong ito. At muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa Hardin ng Panalangin. December 21, Tatay Nick Santos. Ayan, happy birthday po. Ayan. At salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary sa ganap na 5 ng hapon. At sa Friday po sa pangunguna po ng Brother Sam Digan. Maraming salamat po muli. Ito ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At nagpapaalala lang po na patuloy lamang po tayong magtiwala sa Panginoon. Merry Christmas and Happy New Year to all. God bless you all.